once again. Some through the water, some through the flood, some through the fire, and all through the blood. Some through great sorrow, but God gives us song in the night season, all the day long. Amen, amen. Maraming salamat po sa awitin. Amen. Tayo po isang daling manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nandito muli sa bahay-sambahan upang ikaw ay lugurin, Panginoon, ikaw ay paglingkuran at itaas ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa biyaya, Panginoon, ng kaligtasan. Marahil po, Panginoon, na kami po ay magkakaiba ng mga pinagdadaanan, magkakaiba ng pagsubok na nararanasan, pero kami po ay may isang Diyos, Panginoon, at isa lamang ang Diyos na nagligtas sa amin, Panginoon, at ikaw lang po yun, Panginoon. Nawa po ay kami patuloy na maglingkod sa inyo, patuloy na lumago sa pananampalataya sa inyo, Panginoon, at patuloy ka naming hanapin, Panginoon, sa aming buhay. Patuloy ka naming gawing sentro ng aming buhay, Panginoon. Ingatan niyo ho kami at pagpalain niyo ho ang gabing ito sa panambahan. Ang magsasalita, Panginoon, kayo po ang magpala sa Kanya. At ganyan po ang aming pong mga kapatiran na nasa daan pa, kayo po mag-ingat sa kanila, Panginoon. Sumatami sa pangalan ng Jesus. Amen. Atin pong basahin ang Joel chapter 3, verses 1 to 21. Ako po sa verse 1 at kayo po sa susunod at sabay-sabay po tayo sa verse 21. Verse 1. Sapagkat narito sa mga kaarawang yaon at sa panahong yaon, pagka aking ibabalik ang mga bihag sa Huda at Jerusalem, Aking pipisanin ang lahat ng bansa at aking ibababa sila sa libis ni Jehoshaphat at ako'y makikipagtanggol sa kanila roon dahil sa aking bayan at dahil sa aking manang Israel na kanilang pinangalat sa mga bansa at pinahagi ang aking lupain. at kanilang pinagsapalaran ng aking bayan, at kanilang ibinigay ang isang batang lalaki dahil sa isang patutot, at ipinagbili ang isang batang babae dahil sa alak upang sila'y mga kainom. Oo, at ano kayo sa akin, O Tero at Sidon at buong lupain ng Filistia, gagantihin baga ninyo ako, at kung ako'y inyong gagantihin, maliksi at madali na aking ibabalik ang inyong kagantihan sa iyong sariling ulo. Yamang inyong kinuha ang aking pilak at ang aking ginto, at inyong dinala sa inyong mga templo ang aking mainam at maligayang mga bagay. At ipinagbili ang mga anak ng Huda at ang mga anak ni Jerusalem ay inyong ipinagbili sa mga anak ng mga taga-Gracia upang inyong mailayo sa kanilang kahangganan. Narito, aking pasisiglahin sila sa dako ng inyong pinagbilhan sa kanila, at aking ibabalik ang inyong kagantihan sa inyong sariling ulo. At aking ipagbibili ang anyong mga anak na lalaki at babae sa kamay ng mga anak ni Huda, at ipagbibili nila sila sa mga tao sa Siba at isang bansang malayo, sapagkat sinalita ng Panginoon. Itanyag ninyo ito sa mga bansa, mga handa kayo ng digma, pasiglahin ninyo ang mga malakas na lalaki, magsilapit ang lahat ng lalaking mangdidigma, sila'y magsisampa. Gawin ninyong mga tabak ang inyong mga sunsod at mga sibat ang inyong mga karit. Magsabi ang mahina, ako'y malakas. Magmadali kayo at magsiparito kayong lahat sa bansa sa palibot, at magpipisan kayo, iyong pababain doon ang iyong mga makapangyarihan, o Panginoon. Magpakasigla ang mga bansa at magsimpa ang libis ng Jehoshaphat, sapagkat dooy uupo ko upang hatulan ang lahat ng bansa sa palibot.
Gamitin ninyo ang karit sapagkat ang aanihin ay hinog na. Kayo'y magsiparito at magsiyapak sapagkat ang alilisan ng alak ay puno. Ang kamalig ng alak ay inaapawan sapagkat ang kanilang kasamaan ay malaki. Mga karamihan sa libis ng Pasya, sapagkat ang karawan ng Panginoon ay malapit na sa libis ng Pasya. Ang araw at ang buwan ay nagdidilim at pinipigil ng mga bituin ang kanilang kislap. At ang Panginoon ay aangal mula sa Sion at palalakasin ang kanyang tinig mula sa Jerusalem, at ang langit at ang lupa ay mayayanig, ngunit ang Panginoon ay magiging kanlungan sa kanyang bayan at katibayan sa mga anak ni Israel. Sa gayoy inyong malalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos, na tumatahan sa Sion, na aking banal na bundok. Kung magkagayoy maging banal ang Jerusalem, at hindi nadaraan pa sa kaniya ang mga taga-ibang lupa. At mangyayari sa araw na yaon na ang mga bundok ay tutulaan ng matatamis na alak, at ang mga burol ay aagusan ng gatas, at ang lahat na bati sa Huda ay aagusan ng mga tubig, at isang bukal ay babalong sa bahay ng Panginoon at didiligin ng libis na sitim. Ang Ehipto ay masisira at ang Edom ay magiging ilang nasira dahil sa karahasang ginawa sa mga anak ni Huda, sapagkat sila'y nagbubo ng walang salang dugo sa kanilang lupain. Ngunit ang Huda'y tatahan magpakailanman, at ang Jerusalem ay salit-saling lahi. At aking lilinisin ang kanilang dugo na hindi ko nilinis, sapagkat ang Panginoon ay tumatahan sa Sion. Amen. Pagpalaan pong pagbabasa ng salita ng Diyos, mari na po tayong makaupo. Sound check.
The preaching of the cross to those who won't believe is foolishness, foolishness. But the preaching of the cross to all who will believe is the power of God that leads to salvation. Were it not for the preaching of the cross, my soul would still be lost. Were it not for the blood of Jesus Christ, I'd still be seeking new life. I'd be lost in my sin, still searching for Him. Were it not for the preaching of the cross. The preaching of the cross and the blood of Jesus Christ leads to life, eternal life. The preaching of the cross is a free gift of God to all who will come and take on salvation. Were it not for the preaching of the cross, my soul would still be lost. Were it not for the blood of Jesus Christ, I'd still be seeking your life. I'd be lost in my sin, still searching for Him. Were it not for the preaching of the cross. How beautiful are the feet of those who bring good news of salvation. How beautiful are the lips of those who preach tidings of great joy. Were it not for the preaching of the cross, my soul would still be lost. Were it not for the blood of Jesus Christ, I'd still be seeking your life. I'd be lost in my sin, still searching for Him. Were it not for the preaching of the cross, I'd be lost in my sin, still searching for Him. Were it not for the preaching of the cross, the cross. Amen. Ang ngayon po tayo dadako sa pinaka-importanting part ng ating panambahan. Ihanda po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang tagapagsalita po natin ngayon ay taken na. Last time na inintroduce siya, single eh. Ngayon po ay introduce natin siya na taken. Pero ang lalaki po ito ay lubos na pinagpala ng Panginoon at personally, isa po sa mga naging encouragement po sa maraming kabataan dito sa church.
at naging blessing din ho sa maraming tao sa loob at labas ng simbahan. Atin pong i-welcome ating pong tagapagsalita, si Brother Cedric Constantino. Amen po. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po'y tumayo at basahin po natin ang salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Job chapter 2, verses 11 to 13. Sabay-sabay po natin basahin. Begin. Now when Job's 3 friends heard of all this evil that was come upon him, they came everyone from his own place, Eliphaz the Temanite, and Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamatite, for they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him. And when they lifted up their eyes afar off and knew him not, they lifted up their voice and wept, and they rent everyone his mantle and sprinkled dust upon their heads towards heaven. Verse 13. So they sat down with him 7 days and 7 nights, and none spake a word unto him, for they saw that his grief was very great. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, na pinupuri namin sa lahat, nagpapasalamat po kami sa gabing ito na inyong pinagkaloob po sa amin upang pag-aralan po inyong salita, makapakinig po ng mga kanta na inihandog sa inyo, ng mga papuri, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat sa lahat ng kalakasan na aming natatanggap, at naway bigyan niyo po kami ng puso na handa pong umintindi, handang magpaturo, magpabago po ng inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat po na nandito na inyong iningatan po, Panginoon. At naway sa mga habol pa po, ingatan niyo po sila, at kami po ay lumalapit na kausapin niyo po kami sa inyong salita, Panginoon, upang patuloy po kami lumago at magamit po sa inyong gawain. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Okay po. Ang title po nung ating pag-aaral po ngayon ay Job and his support systems. Okay po. Sa mga familiar po dun sa term na support system, madalas po itong na ikakabit dun sa mental health. Yan po. So, karamihan po sa ating mga pag-uusapan ngayon ay tungkol sa mental health. Kaya po, di ba, si Job, kung tayo pamilyar sa kanyang kwento, si Job po ay isang tao na Diyos mismo ang nagpatotoo sa kanya. Okay, makikita po natin yon sa Job chapter 1. Okay po, sa verse 1, there was a man in the land of Uz, whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. At sabi naman po ng Diyos, ayun po, sabi po ng Diyos dito na sinabi niya po kay Satanas na hindi mo ba ba't hindi mo i-consider si Job na meron taong ganito na kahit sa lugar ng kasamaan ay nagpapatuloy, naniniwala at yan po. Sorry po, medyo kinakabahan. Okay po, sige po. So, magbalik po tayo dun sa title po, di ba? Job and his support systems. So, ang support system po kasi ay dito sa buhay ni Job ay hindi lamang yung tatlo niyang kaibigan na makikita natin dito. Kasi ang libro ng Job ay parang usapan nila eh. So,
magsasalita itong isang kaibigan, magsasalita itong si Job, magsasalita yung isa. So ito ay kwento ng mga magkakaibigan na ipinapaliwanag kung bakit tayo naghihirap, kung bakit naghihirap si Job specifically. Okay po. Kasi ang pinagdadaan dito ni Job ay sobrang bigat dahil nawala po lahat ng kanyang kaari-arian, lahat po ng kanyang pamilya, lahat ng kanyang anak rather. At siya po ay dumaan sa isang matinding sakit. Okay po. So, masasabi po natin na si Job ay dumaan sa isang matinding depression. Okay po. Makikita po natin na may mga verses na sinasabi na parang isinusumpa niya na yung araw na siya po ay nabuhay, na siya po ay pinanganak. Na wag na sana sumikat ang araw nung araw na yon. Okay po. So, para po mas malinawan tayo kung ano ang mental health, magbigay po ako ng maikling description po and definition. So, ayon sa World Health Organization or WHO, ang mental health ay a state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to his or her community. Okay po? So sa madaling salita, it's about how a person think, feel, and behave. It's about our mood, view of life, and identity. Okay po? So isa-isahin po natin can cope with the normal stresses of life. So ito po yung kakayahan natin na anuman pong hirap, anuman pong problema ay nakakapagpatuloy tayo. So ito po yung sa medical field, ito po yung sinasabi na healthy. Ito yung healthy mind. Okay po? Sinasabi ko po ito kasi pag ang kasunod po nito ay paano kung hindi healthy? Ano ba ang hindi healthy na mind? Okay po? So, ang mental health natin ay hindi healthy kapag ang health conditions involving changes in emotion, thinking, or behavior. Okay? It's associated with distress and or problems functioning in social, work, or family activities. So, ito po yung term na mental illness. Okay po, alam ko po medyo parang mabigat po ito parang mabigat na usapin yung mental illness kasi maraming nahihiya, lalo na sa ating mga Pilipino, hindi po ito normal na pinag-uusapan. Ito po yung akin na lang to, okay, ganun. So sobrang hiya natin minsan kahit sa Diyos hindi natin inaamin. Okay. Pero ito yung normal, huwag po tayong matakot. Ito po yung normal. Kagaya ng mga physical illnesses, physical ailments, ang mental illness ay nagagamot. Okay? Ito ay treatable. At marami pong Bible characters na dumaan sa matinding depression. Okay po. Isa po dito si David, si Elijah, and si Jonah. Okay? So, hindi po ito, kahit sa Bible po, ang mental health ay importante. Okay? Makikita nga po natin ito sa verse, sa Psalms 34 verse 18, "The Lord is nigh unto them that are broken heart, and saveth such as be of contrite spirit." Okay po. So, broken heart. Kung ngayon, pag sa yung broken heart, ito po yung parang sabi sa puso, kung sabi sa pag-ibig, ganyan, yung sa pamilya, merong nagawa yung kapamilya mo na masakit. Pero, sa Bible, ang Hebrew word ng heart ay leb, which means mind, will, or understanding. So, sa madaling salita, di ba? Kung mapalitan natin heart of a broken mind. Okay? So, the Lord is nigh unto them. Ang Diyos ay malapit sa mga broken
mind. At makikita nga po natin na kahit yung mga tao na talagang sumusunod sa yapak, talagang nag-aaral po ng salita ng Diyos, kumbaga sa katayuan nga ni Job, perfect and upright. Pero dumaan siya sa matinding depression. Bakit? Okay, sa mga hindi nakakaalam, yung dahilan nung depression ni Job, ng paghihirap niya, ay hindi dahil sa, maging malinaw sa atin lahat, hindi po dahil siya sa kasalanan. Okay po. Huwag tayong maging katulad ng mga kaibigan ni Job na ipinilit na kaya nagsasuffer si Job dahil sa kasalanan. Okay. Si Job ay dumaan sa ganitong pagsubok dahil may gustong ipakita ang Diyos na kahit nasa iyo na ang lahat, kahit safe ka na, kumbaga, safe as in pwede ka nang hindi magtrabaho, kumbaga financially stable ka na, financial freedom, ganun, na nasa iyo na lahat Pero kung susubukin ka ng Diyos, kung ibibigay sa iyo mga ganitong bagay, gagawin niya to. Bakit? Diba? Bakit ba nangyari ito kay Job? Makita natin na nangyari ito kay Job dahil hanggang ngayon pinag-uusapan pa rin natin yung paghihirap niya. Pinag-uusapan pa rin natin yung ginawa sa kanya ng Diyos. Kasi gusto ng Diyos na sa lahat ng paghihirap na dinaanan ni Job, siya lang ang makita. Hindi yung kakayanan niya, hindi yung kayamanan niya, hindi yung pagiging tapat niya, kung hindi ang Diyos lamang sa kanyang buhay. Kasi nung bandang huling part, makikita natin na si Job, di ba, parang kinwestiyon niya na rin Kinwestiyon niya na rin yung Diyos. Okay, so balik tayo dun sa definition ng mental health. Okay, so statistically, ang mental illness ay third most common disability dito sa Pilipinas. 6 million Filipinos live with depression or anxiety, and in every 100,000 Filipinos, 3 commit suicide. Okay? At itong numbers na to, possibly much higher pa kasi minsan hindi na i-report, hindi nami-misclassified yung suicide cases as undetermined deaths. So, mabigat tong mental illnesses na to. At ang DOH na budget ay for mental health sa taong 2021 ay 615.5 million lamang. Katumbas yan sa 5.69 pesos per Filipino. So, ang budget lang sa atin ng gobyerno, 5 piso. Halos 5 piso lang sa bawat isa para sa mental health mo. Sa mental health ni JM, ito 6 na piso. May sukli pa ako dyan Yun lang. Diba? Pero, ang biyaya ng Panginoon, hindi naman tayo umaasa lang sa mundo Dahil ang biyaya ng Panginoon, umaapaw. Ang biyaya ng Panginoon, para sa atin, kung pag-uusapan ay mental health, binigay niya na yung isa sa pinaka-effective na support system sa atin. Yun ay ang ating pamilya. Pamilya at ang simbahan. Simbahan, para sa akin, matuturing ko itong pamilya. Diba? So, masarap isipin na andyan tayo lahat para sa isa't isa. Maraming ako nakikitang post na andito lang ako kung kailangan mo ng kausap. Andito lang ako kung kailangan mo na masasandalan, kailangan mo masyasyaran. Andito lang ako. Pero ako, guilty ako dito. Ang daling sabihin, pero sa totoo, hindi natin to nagagawa sa isa't isa. Ako, hindi ko to nagawa sa maraming tao. At may mga tao rin na hindi nakagawa sa akin ito. Yun ang nakakalungkot.
So ano, aasa na lang ba ako sa 6 pesos na binibigay ng gobyerno? Ganyan. May binigay ang Diyos sa atin na isang grupo na talaga makakatulong sa atin. Kasi ano ba naman ang alam ng mundo kumpara sa alam ng Diyos? Ano ba naman ang mga medical books kumpara sa salita ng Diyos? 'Di ba? So, tingnan natin kung mag-start tayo dun sa support system ni Job. Okay? So, kung bago tayo dumako dun sa nangyari sa ngayon talaga, intindihin mo natin kung ano nangyari kay Job. Okay? So, may 3 kaibigan si Job. So, yun nga yung binasa natin sa chapter 2, verse 11. Si Eliphaz, si Bildad, and Zophar. Okay? So, ito yung 3 kaibigan. Nung nalaman na si Job ay naghihirap, si Job ay may sakit, si Job ay nawalan ng mga ari-arian at mga anak, pumunta agad itong 3 na to. Kumbaga, sa mga magkakaibigan ngayon, tara puntahan natin, damayan natin sila. So yun, okay yun, maganda, di ba? Kasi talaga andun sila. At ang isa pang maganda dito, makita natin sa verse 13, diba? And they sat down with him upon the ground 7 days and 7 nights, and none spake a word unto him. Okay. So, nung time kasi na yun, merong may tradition ng mga Hudyo na you are not to speak until the mourners speak. So hanggat hindi nagsasalita si Job, wala dapat magsasalita. Hanggat kung ikaw ay kung ikaw ay depressed, dapat pakikinggan ka lang. So, di ba? Ano yun hanggang ngayon, di ba ginagawa natin yun? Yun ang dapat gawin. Makinig muna. Huwag tayo muna magsalita. Pero hindi naman yun ang nangyari hanggang sa dulo Hindi pa rin napigilan nung 3 na magsalita. Okay? So, ito ang mga ginawa nila. Job chapter 4 verses 7 to 8. Okay, so basahin ko lang. Remember, I pray thee, whoever perish, being innocent, and where were the righteous cut off? Verse 8, even as I have seen, they that blow iniquity and sow wickedness reap the same. Okay, ano po ito? Si Eliphaz. Sabi, whoever perish being innocent, where were the righteous cut off? Ang scenario dito, si Job naghihirap si Job may sakit, si Job nawalan. Pero tignan niyo yung sinabi ng kanyang kaibigan. Sa salita natin, ito, ewan ko kung nakapakarinig na tayo nito, wala naman taong pinaghihirap ang Diyos na mabait Malamang nagkakasala ka. Ganon yung sinabi kay Job. Isipin mo, naghihirap na yung tao, sasabihin mo pa na, malamang nagkakasala ka. Kasi wala namang pinapahirapan ng Diyos na mabait Wala namang pinapahirapan ng Diyos na nagbabasa ng Bible lagi, na nagsisimba palagi. Walang ganon. So, kung ilalagay natin ang sarili natin sa katayuan ni Job, parang dinadown mo pa ako lalo. Pero tingnan niyo, di ba, ang Diyos na mismo nagsabi na si Job ay perfect at upright. Okay? So, another one, chapter 5, verse 17. So ito, tignan lang natin mga sinabi ng kaibigan ni Job. Okay, so, behold, happy is the man whom God correcteth. Therefore, despise not thou the chastening of the Almighty. Sa salita natin, dapat maging masaya ka pa nga dahil pinapalo ka ng Diyos. Ibig sabihin nun, mahal ka niya. Okay, so, parang, dapat maging masaya ka pa nga kasi naghihirap ka. Dapat maging masaya ka kasi depressed ka dahil nawalan ka ng pera, nawalan ka ng trabaho. Or mas masakit na walang ka ng mahal sa buhay. That mas maging masaya ka. Kasi ibig sabihin niyan, mahal ka ng Diyos. Kasi pinapalo ka niya Okay? Ito
Uh, okay, si Eliphaz pa rin. Sa Job chapter 8 naman, pag binasa natin yung buong yun, sinasabi dito na ang Diyos ay matuwid. Hindi kanya parurusahan kung wala kang iniingatan na kasalanan. So, God is just. Bakit ka parurusahan kung puro tama ginagawa mo? Isipin nyo kung sino sinasabihan nila to, si Job. Si Job na Diyos mismo ang nagpatotoo. Kumbaga, sa ginawa ni Daniel, ang Diyos mismo yung nag-introduce kay Job, na ito siya. Okay? Na siya mismo ang nagano na, itry mo si Job. Wala kang makikitang ganyan. Itry mo si Job. Okay? So, ewan ko kung may nakarinig na ba kayo ng ganito or hindi pa. Pero wag na sana tayo makarinig pa ulit. Kasi, ito yung ito yung mas nagpapadown. Ito yung, hindi ito ang design ng Diyos sa ating mga Kristiyano, para sa ating mga kapwa Kristiyano na dumadaan sa matinding pighati. Hindi para sabihan pa natin na magbasa ka lang ng Bible. Okay? Ikaw nalulungkot ka, pag-pray mo lang yan. Ewan ko kung narinig nyo na yun, kasi ako narinig ko na yan. Okay? Wala lang yan, makakumove on ka rin. Okay lang yan, makakumove on ka rin dyan. Ito, sadly, naging experience ko to, ako mismo nagsabi. Kristiyano ka, di ba? Bakit suicidal ka? Maling-mali. Hanggang ngayon, pag iniisip ko, nakakahiya. Sino tayo para magsabi ng ganung bagay? Diba? Bakit parang may stigma na pag Kristiyano ka, dapat malakas ka. Pag Kristiyano ka, dapat hindi ka nalulungkot. Bakit ganun? Pag Kristiyano ka, kung malungkot ka, kung may nawala sa yung mahal mo sa buhay, ay baka ibig sabihin pinapalo ka ng Diyos. Bakit ganun? Okay, so how do we treat them? We accuse them, we judge them. Hindi pa natin alam kung ano nangyari. Hindi pa nga alam talaga ng tatlong kaibigan ni Job kung ano nangyari sa kanya. Pero ginudge kagad siya na makasalanan siya. Ini-invalidate natin ang kanilang mga nararamdaman. Wala lang yan. Nalungkot ka lang, ganun, makakamove on ka rin. We tell them to try harder. Diba? So, bukas, pagbangon mo, basa ka ng Bible. Mawawala rin. Sige, basa ka lang ng basa. Magbasa ka lang ng basa. We oversimplify yung mga problema nila. So, kung ikaw depressed, diba sabi nga na iba, ang depression, pang mayaman lang. Hindi siya pwede sa mahirap. So, kung ikaw, mahirap ka, ako yan. No? Kung depressed ako, malamang yan, nalulungkot lang ako. Wala lang yan. We express disbelief. Okay? So, mahirap na nga sa isang taong depressed, nasabihin na siya ay depressed. Tapos pag sinabi pa niya, pag inamin niya pa yun, sasabihin pa natin, kalungkutan lang yan, sadness lang yan, mawawala lang yan. Binababa natin, binibelittle natin yung dinadaanan nila. Okay? So, at isa pa, being dismissive. Ito yung mga ginawa ng kaibigan ni Job sa kanya. At ito rin yung mga ginagawa natin. Ito pa rin yung mga ginagawa ko sa mga taong nakikita ko malungkot tas Kristiyano. Pero hindi yun ang sabi ng Biblia. Hindi yun dapat. Okay? Dako na po tayo dun sa tatlong main points natin. Mabilis lang po ito. So, number 1, silence before speech. Okay?
So, sa binasa natin kanina, Job chapter 2, verse 13, ulitin lang po natin. So they sat down with him upon the ground 7 days, 7 nights, and none spake a word unto him. Silence before speech. Diba? Minsan mas kailangan ng taong nahihirapan yung presensya natin eh. Akala kasi natin minsan may masasabi tayong mas makakapagpagaan ng loob niya. Or kumbaga, kagaya ng ginawa nila Eliphaz kay Job, sinasabi nila na kaya ka ganyan kasi may kasalanan ka iniingatan. So, tinatry nila na ipaliwanag kung bakit nararamdaman to ni Job. Kumbaga sa kanila, maganda naman ang kanilang hangarin. Kasi sinasabi nila na if magre-repent ka, papatawarin ka ng Diyos. Diba? Ihingi mo lang ng tawad yung kasalanan na ginawa mo at patatawarin ka ng Diyos. Pero hindi yun ang nangyari. Hindi yun akala natin nakakatulong tayo pero hindi. Okay. So, often we feel we must say something spiritual and insightful to our hurting friend. Perhaps what he or she needs most is just our presence, showing that we care. Presensya mo lang, makinig ka lang, kung pwede lang tayo yumakap ngayon. Sa mga kamag-anak natin, yakapin mo lang. Kung may nalulungkot, yakapin mo lang. Minsan, hindi natin kailangan magsalita. Okay? At sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 7, diba? There's a time for everything. A time to rend and a time to sue. A time to keep silence and a time to speak. Oo, may oras para magsalita. Oo, may oras para mag-share ng mga na-experience mo. Pero may oras din para tumahimik lang at makinig. Kung yun lang ang ginawa sana ng tatlong kaibigan kay Job, who knows, diba? Pero hindi yun ang will ng Panginoon. Number 2, empathy before explanation. Chapter 2, verses 11. Sa Job ulit. Okay. Now when Job's 3 friends heard of all this evil that was come upon him, they came everyone from his own place. Okay. For they had made an appointment together to come to mourn with him and to comfort him. They did a poor job. Yun nga sabi. They did a poor job of comforting Job because they were proud of their own advice and insensitive to Job's need. Kasi sa kanila, kay Eliphaz, experience yung pinagbabasihan niya eh. Makita natin sa chapter 4, verse 8. Even as I have seen, they that plow iniquity and sow wickedness reap the same. Even as I have seen. So ito, na-experience ko na to. Kay Bildad naman, Universal Wisdom, chapter 8, verse 8. For inquire, I pray thee, of the former age, and prepare thyself to the search of their fathers. So, ito yung alam ng lahat. Ito yung, kumbaga, popular belief. Kay Zophar, umasa siya sa sarili niyang wisdom. Chapter 20, verse 3. Okay, sige, tingnan natin lahat. I have heard the check of my reproach, and the spirit of my understanding causeth me to answer. So, lahat sila, tingin nila, alam nila ang sagot kung bakit nagkakaganito si Job. Parang tayo, parang tingin natin, alam natin kung bakit dumadaan ng isang tao sa depression, kung bakit ang tao ay nalulungkot. Kasi agad-agad may sagot tayo, di ba? Mag-pray mo lang yan, basa ka ng Bible. Yan ang sagot dyan. O kaya, malamang may ginagawang kasalanan, kaya nagkakaganyan. Alam natin kagad, we judge them. Kumbaga, grabe yung blaming eh, di ba? Pero, ang sabi ng Diyos, di ba? Colossians chapter 4, verse 6. Let your speech be always with grace, seasoned with salt,
that ye may know how ye ought to answer every man. Diba? Let your speech be always with grace. Ingatan natin yung mga sasabihin natin. Huwag tayong padalos-dalos. Hindi porket alam mo na lahat, feeling mo alam mo na lahat, alam mo na rin ang lahat tungkol sa tao na yon. Hindi ganun. Diba? Sabi ng Diyos, season with salt. So, yung sasabihin mo, siguraduhin mo na may magagawang maganda sa kanya. Hindi siya hindi hahayaan na bland lang yung lasa. Hindi ganun. Okay? So, mag-ingat tayo. Kasi ang empathy before explanation. Kaya natin explain lahat. Kaya natin based on our own opinions. Pero, sabi ng Diyos, diba? Let your speech be always with grace. Okay? So, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan niya talaga. Okay? Yung tatlong kaibigan ni Job, maganda na yung sinamahan niya 7 days, 7 nights, di ba? In-experience nila yung paghihirap, yung pagluluksa. Pero, tumigil na sila dun eh. Yung speech nila, hindi na with grace. Hindi na seasoned with salt. Mapanakit na. Okay? So, number 3, patience with their pain. Sabi sa John chapter 15 verse 12, okay. Ayan, so, this is my commandment that ye love one another as I have loved you. Love one another as I have loved you. Pagmamahal. Ano ba yung pagmamahal na sinasabi ng Diyos, di ba? God's love is patient. Masabi yan. Hindi pagiging patient tayo sa ating kaibigan na may pinagdadaanan kung tingin natin kailangan overnight mapagtagumpayan niya to. Kasi parang ganun sinasabi natin basa ka lang ng Bible, maging okay ka rin. So ako, pag nagbasa ako ng sabi natin ilang verses o kahit isang buong chapter o isang buong book, magiging okay na ako. Hindi ganun. Si Job, matagal bago naging okay. Dapat with patience. Kasi ang pagmamahal ng Diyos, patient din. So, kailangan tayo rin, patient din tayo. Okay, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11, wherefore comfort yourself together and edify one another, even as also ye do. Hindi sinabi ng Diyos na kayanin mo mag-isa. Hindi ganun. Comfort yourselves together. So, binigyan tayo ng utos na tayo mismo, i-comfort natin yung mga kapatid natin, or yung mga, kahit hindi kapatid kahit mga unbeliever, i-comfort natin sila kung may pangangailangan sila. Diba? Have compassion, sabi ng Diyos. Ang Diyos, si Jesus mismo, nagka-compassion sa mga tao, diba? Nakita niya yung pagkukulang, nakita niya yung paghihirap, may ginawa siya, kinomfort niya. Sabi din, help them actively recover. Luke 11:10:34. Ito yung kwento ng Good Samaritan. Okay. Verse 34, and went to him and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn and took care of him. Hindi, di ba? May naghihirap, hindi yung binigyan niya lang ng pera, pag may sarili mo. Hindi. Siya mismo may ginawa. Okay? Took care of him. Hindi niya hinayaan na hindi makita yung tao na on the process of healing. Kasi tayo, di ba, sa mga sinasabi, sa mga vain words na binibitawan natin na ipagpe-pray kita, huwag kang mag-alala, ipagpe-pray kita. Malaking tulong yun. Ang prayer,
Diba sabi, ipag-pray mo lang yan. Okay naman yun eh. Isasasagot talaga ah, para gumaling ang isang taong may mental illness ay prayer. Salita ng Diyos. Ito talaga. Pero yung word na lang, yung lang, hindi yun lang. Kung ako sasabihin ko sa inyo na ako'y may diabetes, sabihin niyo ba sa akin, pag-pray ko lang to, na mawala to? Hindi, di ba? Kailangan pumunta akong doktor, pumunta akong hospital pala, sorry. Magpagamot, uminom ng mga ganitong gamot, ganyan. Diba? Sa lahat ng physical illnesses, ganun eh. Pero bakit pagdating sa mental health natin, hindi natin siya tinuturing na kailangan din natin ng gamot. Diba? Dito nga, ang rami niyang ginawa. Bound up his wounds, pouring in oil and wine. Diba? Brought him to an inn and took care of him. So, marami siyang ginawa. Pwede naman sabihin na, sige, pag-pray kita na dun sa nakita niya na naghihirap sa daan. Diba? Pwede mo sabihin nung Samaritano na gano'n eh. Pero hindi. Okay? So, conclusion, we as a church is failing to help others with mental illness. Ako mismo, nagpe-fail. Most of the time, we don't allow them to be weak, to be sick, to be hurting or suffering. Kailangan malakas ka pag Kristiyano ka. Kailangan wala kang suicidal thoughts pag Kristiyano ka. Hindi natin nahayaan na dumaan sa paghihirap yung tao. Parang ganun. Parang hindi pwede. Hindi pwede. Di ba, marami nga sa atin pumupunta sa simbahan dahil may dinadamdam tayo. Kagaya ng mga taong may sakit, pupunta sila sa ospital dahil may sakit sila para magpagamot. Maraming tao pumupunta sa simbahan dahil may dinadala sa kanilang puso, sa kanilang utak, sa kanilang pagkatao. Siguro, may clean testimony lang. Ako, nung bumalik ako dito noong year 2018, kasi matagal ako nag-backslide. Pero, ayun, dumadalaw-dalaw, pero malayo ang puso ko sa Diyos. Malayo ang puso ko sa salita niya. Nag-enjoy ako sa mundo, kung ano ginawa ko. Nagka-magandang trabaho, kahit paano nagkaroon ng maliit na business, nakapunta sa iba-ibang lugar, masaya. Kumbaga yun ang, sa mundo yun ang masaya, diba? Travel dito, travel doon, ganyan. Kung kakain ka, kahit anong kainin mo, okay lang, kaya mong bayaran. Pero one Wednesday morning, nakaramdam ako ng parang hindi ako makatulog. Ilang araw hindi ako makatulog. Tapos nung Wednesday morning na yun, mabigat yung damdamin ko. Parang may kulang. So after so many years siguro, so many months, nagpray ako. Okay. Sa prayer ko, parang kulang pa rin. Tapos naalala ko, Wednesday nga pala. So, from Carmona, punta kagad ako dito. Attend ako ng prayer meeting. Naka-prayer partner ko, 2 nanay. Sobrang blessing nila sa akin. Hanggang ngayon, sobrang blessing. Napakalaking pagpapala nung gabing yun dahil nakita ko na kahit gaano ka-successful. Hindi pa ako successful talaga nun compared sa iba, pero para sa akin okay na ako eh. Pero kahit para sa'yo okay ka na, kung wala ang Diyos, hindi ka magiging masaya eh. Hindi ka talaga magiging masaya. So, nung panahon na yun, kung
kung ako, diba? Kung ako nakarinig ako ng mga ganitong bagay, kaya ka ganyan, siguro kasi hindi ka nagbabasa ng Bible, ganun. Bakit ka nandito? Bawal backslider dito. Sakit, di ba? Yung sa mga kakabalik lang ulit, yung sa mga minsan lang nagsisimba, kamusta? Kamusta sa mundo? Ganyan. Enjoy ka ba? Ganyan. Hindi tayo nagiging maingat sa ganun. Sa totoo, sinabi sa akin yan bawal backslider dito. Sinabi sa akin yan. Buti lang sagot ko. Naging sagot ko nun, wala akong pakialam sa kanya. Tinanong ako, ba't daw ako nandito? Isipin mo, member dito, matagal na wala. Tatanungin mo, pag bumalik, tinanong mo bakit nandito. Siyempre, malamang mag-church. Malamang may dahilan kung bakit siya bumalik. Baka may pinagdadaanan siya. Kung ganun yung sasabihin natin sa kanya, mag-ingat-ingat tayo, baka bukas. Hindi natin alam kung ano nangyari na sa kanya. Maging cargo pa natin yan, di ba? Sabi ko doon, nung tinanong ako, bakit daw ako nandito? Sabi ko, church ko rin to Paano kung yung taong sinabihan mo ng ganun, walang kakayanan, walang lakas? Siguro, biyaya lang ng Diyos na kahit papaano, inintindi ko na lang siya. Pero, maging maingat tayo sa mga sasabihin natin. Dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ako, humingi ako ng tawad sa mga nasabihan ko ng ganun. Sa mga pinagtawanan ko, yung pinagdadaanan nilang kalungkutan. Huwag na natin nawa ulitin. Huwag tayong maging kagaya ng 3 kaibigan ni Job. Okay, so balik tayo ulit, sorry. Many people approach the church because they are dealing with symptoms of depression and are in need of help. Ang simbahan, dapat lugar siya ng parang yung feeling of safe ako dito. Bahay ko to. Bahay ng Diyos to Pamilya niya ako. Anak niya ako. Dapat safe ako dito. Yung comfort, dito rin dapat hinahanap. Dito rin dapat matatagpuan. Pero bakit ganon, di ba? Bakit ganon tayo na imbes na comfort, yun na ibibigay natin, judgment pa. So, the church should be a place of safety and comfort where those who are struggling could be honest, could ask people to pray for them, and be assisted in seeking professional help. Ito dapat yung lugar kung saan tayo dapat kaya natin maging transparent. Kasi kapatiran di ba? Kakapatid sa pananampalataya. Lahat tayo anak ng Diyos. Ba't hindi natin kayang maging totoo? Minsan tayo rin ang dahilan kung ba't ganun. Kasi hindi natin sila hinahayaan maging totoo. Sa sarili natin bahay, di ba? Mga kapatid natin, hindi natin hinahayaan maging totoo sa atin. Kasi pagtatawanan natin, lulukohin natin. Depressed ka, loko-loko ka, parang ganun. Huwag natin gagawing biro yung nararamdaman ng isang tao kasi hindi natin alam kung gaano kabigat yung pinagdadaanan niya. Okay, sorry. Yan. So, let's help one another. Okay, let's be their source of comfort. Diba? Sabi nga sa Matthew, let your light so shine. Okay, tingnan po natin yun. Patulungan niya ako anong chapter 6 na tayo. Or, sorry. Matulungan niyo ba ako dun? Ayan. So, Matthew 5:16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lahat nawa ng ating gagawin, lahat ng ating sasabihin, Diyos na makita. Kung puro judgment na makikita,
kung puro pambe-blame, hindi Diyos ang makikita sa atin nun. Mas sarili nating wisdom, kagaya ng tatlong kaibigan nga. So, ang taong depressed ay taong nasa kadiliman. At ano tayo, sabi ng Bible, sabi ng Diyos, ilaw, tayong ilaw. Maging ilaw nila tayo. Hindi pag sinabi maging ilaw, parang liliwanagan mo lang, alis ka. Naliwanagan na siya. Hindi ganoon. Di ba? Kapag bibigyan mo ng ilaw, yung taong nasa dilim, sasamahan mo siya. Ikaw yung magiging tangalaw niya. Ikaw yung magiging guide niya dun sa lugar ng kadiliman. Okay, so, ako'y hindi po expert. Ako po'y marami pang kailangan pag-aralan din sa topic na ito. Pero, naging burden po sa akin ito na ito'y bigyan natin ng pansin dahil lalo na ngayon sa panahon natin, maraming tao nade-depress dahil hindi natin alam kung anong meron bukas, kung anong mangyayari bukas. Hindi natin alam kung hanggang kailan to, kung yung mga vaccine ba ay talagang gagana kasi based sa mga nangyari naman, may mga pumapalya rin kahit sabi mong 99% yung effectivity rate niya. Diyos lang may alam kung talagang gagana. Maging maingat tayo, o ito yung sasabihin, maging maingat tayo sa ating mga sasabihin. Lahat natin sasabihin na with grace lagi, with love. Dahil mahirap mawalan ng mahal sa buhay dahil sa depression. Okay. Huwag na natin hintayin mangyari sa atin yun. Na isa sa atin dito, magugulat na lang tayo. Ayun. Huwag nawa. Okay, so after nito, prayer ko, magkaroon ng pag-aaral pa about sa mental health po natin. Kahit personal, pag-aralan natin kung paano tayo maging tulong, paano tayo maging support system. Kasi iniatang sa atin yung responsibility na to na maging pamilya, maging sandalan ng mga kapatid natin, both sa pananampalataya at kapatid natin sa labas, mga taong believers. Malaki ang binigay sa atin na responsibilidad ng Diyos upang bigyan sila ng kaliwanagan sa kanilang buhay. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you, Brother Cedric, sa napakagandang reminder ng mensahe ng Panginoon na ang role natin bilang church ay actually ang church ay masasabi ko na ako po personally, ang paniniwala ko ang church ay isa sa best support group na ibinigay ng Panginoon sa atin, sa bawat member, di ba? So dapat magampanan natin bilang support group yung ating pong roles. Ano po ang ating role? Sabi po sa Romans chapter 14 verse 19, let us therefore follow after the things which make for peace and things wherewith one may edify another. Chapter 15 verses 1 and 2, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves. Let every one of us please his neighbor for his good to edification. Hanapin po natin yung ikalalago po ng ating kapwa, ng ating kapatiran. So yun lamang po. Salamat Brother Cedric sa mensahe. Simple pero may malaman. No. At tayo pong lahat ay magsitayo, tayo po yung manalangin. Aming naming Diyos, maraming pong salamat sa
mensahe na aming pong napakinggan. Salamat po dahil kami po ay muli inyong pinaalalahanan sa pamamagitan po ni Brother Cedric, Panginoon, na inyong ginamit, na kami po ay para palakasin ng isa't isa, Panginoon, at i-encourage at tulungan bumangon ng isa't isa. Maging source kami ng blessing, maging source kami ng encouragement, at maging pagpapala kami, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na nasa dilim. Kami po ay liwanag, Panginoon, na inyong ililagay dito upang maging gabay, Panginoon, sa mga naliligaw. At ganun po ay makita po nila ang inyong kapangyarihan na kung paano nyo kami binago, kung paano kayo gumawa sa aming buhay, at para po purihin nila ang inyong pangalan, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kayamanan, Panginoon, ng inyong salita. Nawa po kami po ay maghanap pa ng mas maraming kaalaman, Panginoon, sa inyong salita. Mag-aral pa, Panginoon, ng mas malalim, Panginoon, upang lalo naming maibahagi ng maayos ang aming pong sinasampalatayanan, Panginoon. Lubusan ka naming makilala, at ganun po ay maibahagi namin ang inyong pangalan, Panginoon, sa mundo kung saan hindi po nila alam na meron pong Diyos, Panginoon, na nagmamahal sa kanila at hindi ho sila pababayaan. Maraming salamat po, at ito po sa aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tawagan ho natin si Pastor Benji para po pangunahan tayo sa isang masiglang awitan bago po tayo pangunahan ni Brother JM sa ating offertory prayer. Sound check, awitin po natin. Victory in Jesus. Amen. Salamat po sa paalala ng salita ng Diyos. Be an encouragement to one another, na tayo po ay magpalakasan, at tayo po ay magmahalan sa paglilingkod sa Panginoon at sa iglesia. First verse, I heard an old story, how His Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a rich like me. I heard about His groaning, of His precious blood's atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Come on! Oh, victory in Jesus, my Savior forever. And both me redeeming blood, I need Him, and all my love is to Him. He pledged me to victory beneath the cleansing flood. Last verse, I heard about His healing, of His cleansing power revealing, how He made the lame to walk again and caused the blind to see. And then I cried, dear Jesus, came and healed my broken spirit. And somehow Jesus came and brought to me the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing blood. Amen. So, let's pray po. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, dakila na nasa langit, Panginoon, salamat po sa patuloy niyong pagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa kabila ng iyong pagkukulang, Panginoon.
Salamat po, Panginoon, sa presensya ng bawat isa, Panginoon, na naka-attend at aming nakasama sa prayer meeting, Panginoon. At salamat din naman po, Panginoon, sa inyong tagapagsalita, inyong ginamit, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. Patuloy pang hubugin, pangunahan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa aming pagpunta sa aming simbahan, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ang aming pagtitipon para sa ikalalago, Panginoon, ng ministeryo na pinagkatiwala niyo sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang bawat salapi na malilikom, Panginoon, ay makatulong at palagana pa, Panginoon, ang iyong salita at may tulong pa, Panginoon, sa mga missions at sa paglago ng ang church, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy niyong pagtitiwala sa bawat isa, Panginoon, at binabalik po namin lahat ng pupurit pa salamat, tangi lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Meron po ba tayong announcement, Pastor? Announcement po. Okay. Patuloy po nating ipag-pray ang ating pong pastor at ang kanya pong asawa, ang kanya pong may bahay. Humingi po sila ng prayers dahil po medyo magulo daw po ngayon sa US at possible daw po mag-declare ng martial law. So pinag-pray ho nila na makauwi sila kung sakali na mag-declare ng martial law, makauwi sila ng mas maaga bago mag-declare kung sakali magdi-declare. Pero sana hindi. Yun lamang po. At saka po yung kanila pong kalusugan dahil po lagi ho silang may schedule, may mga invitations po sa kanila. At nawa po ay maging safe sila palagi ang kanila pong kalusugan at hindi ho sila ma-expose sa virus. Ayun lamang po. Ganoon din po ay naimbitahan po tayo nitong Monday at saka Tuesday sa Tayabas Bible Baptist Church. At naging bahagi ho tayo ng ministry nila na sa youth retreat nila at naging encouragement po tayo sa kanila. At ganoon din po sila rin naman naging hamon kung paano nila i-handle ang kanilang young people, paano nila i-encourage. Timing nga yung preaching ho ni ni Brother Cedric. Kasi about mental health or mental issues bilang Kristiyano, Kristiyano, karamihan sa kanila ay merong same experiences. Kadalasan sa family. Nakakalungkot kasi mga bata pa sila, maliliit pa, mga 12 years old, 9 years old, pero nakakaranas po sila ng persecution from their Christian parents, from their friends. Pero ang nakakatuwa naman ho, sa ganung edad nila, meron silang paninindigan. Kaya nakakatuwa ho, talagang masaya po yung 2 araw na nandun tayo at naging blessing ho sila sa atin. Nawa po ay maging matalino tayo sa ating pag-deal ng ating pong mental issues, mental health, ng ating mga kapatiran. Yun lamang po. At tayo po ay magsitayong lahat at tayo po ay magwawakas sa panalangin. Hilingin ho natin si Sir Nerl para ho tayo ay pangunahan sa ating closing prayer. Tayo po yung manalangin.
Kila Ama, muli kami dadalog po sa inyo bilang iglesia. Salamat po Panginoon sa patuloy niyong katapatan po sa amin. Salamat sa inyong salita na lagi pong sapat at tama sa anumang kalagayan nandun po kami. Tunay nga po Panginoon, ang usapin po sa mental health ay isang malaking issue sa kasalukuyan lalo. Pero nawa Panginoon, wag naman malayo po sa amin na ilayo po namin ang salita ng Diyos po sa aming buhay. Dahil kahit anong pakita namin ng affection, Panginoon, pag hindi po yan nakabase po sa salita ng Panginoon, ay hindi po yan magbubunga ng ayon po sa Espiritu ng Panginoon. Kaya naman po, galaw po namin, ay laging aming galaw ay ayon po sa inyo, ayon po sa nakasulat sa inyong salita. At doon lang po namin tunay maipakita, Panginoon, at maipagliwanag ang aming mga gawang mabuti the moment we walk in the likeness of Christ. At kapag hindi po namin alam ang mga nakasulat sa Bible po, Panginoon, ay definitely we will be walking in a way apart of what Christ is living. Kaya nawa po, Panginoon, ang bawat mananampalataya ay lagi po naming i-desire sa bawat isa po sa amin na to walk in the likeness of Christ. At malalaman po namin ang lahat ng bagay po na ito, Panginoon, if we continue to abide in Thy words. Kaya huwag po naming alisin sa aming mga puso, aming mga sarili, ang patuloy na pagbabasa, pag-aaral, pagsaliksik ng iyong salita, upang kami bilang mga mananampalataya ay maging kawangis ni Kristo. At kaya lang po namin kami magliliwanag dahil ang aming buhay, Panginoon, ay talagang reflection lamang po mula po sa inyo. Kaya salamat po sa inyong salita. Salamat po sa lalaking inyong tinayo sa gitna po namin. At nawa ito ay patuloy na magbigay ng kalakasan po sa amin, pagsaway, pagtuturo. Lalo tigit po ng pagtitibay po sa magitan po inyong salita. Bless niyo po ang bawat isa. Ingatan niyo po kami sa paghiwa-hiwalay. At patuloy niyo pagpalain po, Panginoon, na kami bilang isang buong iglesia. Nawa ay ang aming sama-samang mga ginagawa ay tunay na magdudulot o magbibigay lalo, Panginoon, ng kapurihan sa inyong pangalan. Hayaan niyo po kami, Panginoon, na piliing laging mamatay sa aming mga sarili upang makita si Kristo po sa amin. All this I pray in Jesus' name. Amen.